History para sa Spurs, nag-comeback, disrespect raw ang ginawa ni Morant pero parang napipikon lang ang head coach ng Nets at Brandon Podziemski katapusan na sa Warriors, unang nakikitang kapalit ni Brogdon. Matapos ang 4 na araw na pahinga mula sa panalo noong linggo laban sa Pelicans, kung saan 3 pang manlalaro ng Spurs, Stephen Castle, Zach Collins at Keldon Johnson, ang nawala dahil sa injury, naglakbay sila sa Portland na kulang-kulang para harapin ang naghihikahos na Trail Blazers. Lalong lumala ang sitwasyon ng maagang ma-eject ang kanilang starting point guard na pumigil sa kanilang magandang simula. Ngunit kahit lumamang pa ng 17 puntos ang Blazers sa ika-4 na quarter, nagising ang Spurs at nagtala ng isang nakamamanghang comeback kahit 5 rotation players ang wala. Unang quarter, mabagal na simula, malakas na pagbangon. Mabagal ang simula ng Spurs at mabilis na lumamang ang Trail Blazers sa score na 12-5. Ngunit matapos ang timeout, agad silang nakabawi. Pinangunahan ni Jeremy Sochan ang 25-6 run sa pamamagitan ng 6 na mabilis na puntos. Bumalik si Sochan sa starting lineup kapalit ng injured na si Castle, habang sina Charles Bassey at Devin Vassell ay nagbigay din ng malaking tulong mula sa bench. Subalit na-eject si Chris Paul matapos ang 2 magkasunod na technical fouls dahil sa pagrereklamo sa mga opisyal. Ikalawang yugto, pinagsamang lakas at pagiging komitibo. Dahil sa mga injury at pagkawala ni Paul, naglaro ang Spurs gamit ang point guard by committee approach na binibigyan ng minuto sina Blake Wesley, Malaki Branham at Sandro Mamukilashvili. Magulo ang ikalawang quarter para sa parehong koponan at tumigil ang mga tawag ng referees matapos ang ejection ni Paul, kaya naging mas pisikal ang laro. Sa tulong nila, pumasok ang Spurs sa halftime na may kalamangang 52-42. Sa ikatlong quarter, naging mainit ang Trail Blazers. Pagpasok ng ikalawang half, mainit na nagsimula ang Trail Blazers, particular na si Jerami Grant. Nagpakawala sila ng 18-8 run at naitabla ang laro. Bagamat nagising ang Spurs para panatilihing dikit ang laban, naagaw ng Blazers ang kalamangan sa unang pagkakataon mula pa noong unang quarter. May 2 minuto na lang ang natitira sa ikatlong yugto. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakamahihinang third quarter team sa liga, umiskor ang Blazers ng 46 na puntos, dahilan upang pangunahan nila ang Spurs 88-80. Papasok ng final frame. Sa fourth quarter, dramatic comeback. Hindi rin naging maganda ang simula ng ika-4 na quarter para sa Spurs nang mag-init si Anthony Simons mula sa 3-point line. Leading ng hanggang 17 puntos ang Blazers sa natitirang 8 minuto at tila walang sapat na tao ang Spurs para makabawi. Nagpalitan ng puntos ang 2 koponan mula doon. Tinabla ni Grant ang laro sa isang layup may 6 na segundo na lang matapos ang isang magandang fade away mula kay Vassell. Tinawag ng Spurs ang timeout upang mai-advance ang bola at naloko ni Wembanyama si Grant sa isang pump fake, dahilan upang maipasok niya ang game-winning free throws sa natitirang 2 segundo. Ubus na ang timeout ng Portland kaya nagtapos ang laro sa panalo ng Spurs 118-116. Ito ang ika-4 na beses ngayong season na nanalo ang Spurs kahit naghahabol ng 15 o higit pang puntos. Bagamat mukhang hindi kahanga-hanga ang panalo sa papel, ito'y patunay sa dedikasyon ng 10 manlalaro na nagbigay ng lahat hanggang sa huli. Sa ibang laban naman, ang head coach ng Brooklyn Nets na si Jordi Fernandez ay nasaksihang hindi kaaya-aya ang inasal ni Ja Morant nitong Sabado matapos direktang magtaray sa kanya ang Memphis Grizzlies star sa huling bahagi ng laro. Hindi ako nakikipag-usap sa ibang mga manlalaro at ayaw kong makipag-usap sila sa akin, sinabi ng coach sa kanyang unang taon matapos ang pagkatalo ng Brooklyn sa score na 135-119. Ayon kay Eric Slater ng Clutch Points, kung gusto nilang maging magalang, bahagi iyon ng laro. Kung hindi, ayaw ko ng anumang interaksyon. Para sa akin, ito ay kawalang galang at hindi bahagi ng laro. Nagsimula ang trash talking ni Morant kay Fernandez at sa kanyang team. May higit 1 minuto na lang natitira sa ika-4 na quarter ng laro na nauwi sa komprontasyon sa pagitan ng 2 panig. Tumutol din ang Nets guard na si Dennis Schroeder at nakipagpalitan ng salita kina Morant at Grizzlies head coach Taylor Jenkins. Parehong binigyan ng technical foul sina Schroeder, Morant at Jenkins dahil sa insidente.
Mas maaga sa laro, tinitigan ni Morant si Fernandez matapos niyang mag-shoot ng buzzer-beating jumper bago mag-halftime. Si Morant ang naging nangungunang scorer ng laro na may 28 puntos, 7 rebounds at 10 assists. Nag-troll lang ako para pikunin sila, ani ni Morant ayon kay Slater. Dagdag pa ng 25 taong gulang na manlalaro, sinabi niya kay Fernandez na nag-joke lang siya at wala siyang masamang intensyon sa coach o sa Nets. Hindi naman ako nagsabi ng kung ano-anong bagay. Kung titignan mo ang video, sinabi ko lang na yeah. Kung ang yeah ay kawalang galang o nagpaparamdam ng hindi maganda, edi ganun na nga, wika ni Morant. Habang nagalit sina Fernandez at Schroeder, nagbigay naman ng ibang pananaw ang Nets wing na si Dorian Finney-Smith matapos ang pagkatalo nila ng 16 na puntos. Kung ayaw nating magtaray sila, kailangan natin silang labanan. At hindi natin sila pwedeng labanan gamit ang salita. Kailangan nating magpakitang gilas sa laro at sila ang unang tumama ayon kay Brian Lewis ng New York Post. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pangyayaring ito? Sa ibang balita naman, ang kamakailang pagkatalo ng Golden State Warriors sa Houston Rockets sa NBA Cup quarterfinal nitong Huwebes ng araw ay nagdala sa team sa record na 14-10 mula sa kamanghamanghang simula na 12-3. Nalugmok ang Warriors sa kanilang huling 9 na laro, natalo sa 7 at kapansin-pansin ang pagbaba ng kanilang laro. Matapos ang pagkatalo at ang di kasiyasyang 19 na punto na performance ni Stephen Curry, malinaw na ang Warriors ay maaaring nakinabang mula sa mas mahusay na produksyon mula sa kanilang mga reserve guard. Si Brandon Podziemski, ang first team all-rookie guard ng Warriors mula noong nakaraang season, ay nakapag-ambag lamang ng 8 puntos at tumama sa 33.3% shooting na hindi sapat upang suportahan si Curry. Ang mga issue sa opensa ni Podziemski ay naging problema sa buong season na may average na 7.9 points for 38% shooting, isang malaking pagbagsak mula sa kanyang unang taon. Ang maaaring solusyon at ang trade para kay Malcolm Brogdon. Upang tugunan ang isyong ito, inuulat na ang general manager ng Warriors na si Mike Dunleavy ay inaasahang makipag-ugnayan sa Washington Wizards para makuha ang isang veteranong guard sa pamamagitan ng trade. Ang 32 taong gulang na si Malcolm Brogdon na nanalo bilang Rookie of the Year last 2017 and 6th Man of the Year last 2023 ay nakikitang angkop para sa isang trade. Sa kasalukuyan, nag-average si Brogdon ng 13.8 points and 4.3 rebounds while 49.5% field goal percentage for Wizards. Bagaman 9 na laro pa lamang ang nilalaro niya ngayong season dahil sa injury, inaasahan ang kanyang pagbabalik sa susunod na mga laro. Sa isang panayam kay Rachel Nichols sa hometown series ng Monumental Sports Network, sinabi ni Brogdon ang kanyang pananaw sa pagiging trade target. Bahagi ito ng buhay sa NBA, sabi ni Brogdon. Sa totoo lang, ang layunin ko ay maging magaling para hangarin ako ng iba't ibang koponan. Ang kanyang katahimikan, talino at karanasan bilang isang 6'4" point guard ay naging mahalagang aspeto ng kanyang kontribusyon sa mga competitive na koponan sa kanyang karera. Ang pagdadala ng mga katangiang ito sa Warriors ay maaaring makatulong sa pagpapalawig ng championship window ni Curry. Upang makuha si Brogdon, posibleng ipadala ng Warriors si Podziemski at karampatang draft picks sa Wizards. Ito ay magbibigay daan sa Washington na pabilisin ang kanilang rebuilding phase, habang ang Warriors naman ay makakakuha ng isang veteranong leader na maaaring magbigay ng agarang tulong sa kanilang kampanya. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.